'Di ba, mga kapatid, masasabi nating may katotohanan ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus dito, na hindi nabibigyan ng katarungan ang mga walang kasalanan. Ang merong mga kasalanan ay hindi napaparusahan, na kung saan kawawa ang mga walang kasalanan kasi sila pa yung napaparusahan. 'Di ba? Napaka-powerful nitong mensaheng ito, talagang buhay na buhay siya. Kaya hindi natin masasabing biro-biro ang mga nakasulat dito sa Biblia. Yung mga nangyayari noon sa mga taga-Israelites ay siya ring nangyayari sa panahon natin. Nagmula tayo kay Eva at Adan, nagkaroon ng mga saling-lahi, nagkaanak ng nagkaanak hanggang sa dumami ang tao sa mundo. Kaya yung pagkakaroon ng mga lahi-lahi, 'di ba? Merong mga matitigas ang ulo, merong mga mabubuti. Okay? So, nagkakahalo-halo na rin yung mga attitude ng mga tao, 'di ba? Merong bukas ang isipan, merong sarado ang isipan, merong matigas ang puso, merong malambot ang puso. Okay? Mga kapatid, kaya ang mensaheng ito ay para sa ating lahat, to all nations, na ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus ay hindi nagkakaroon ng katwiran para sa mga taong wala naman kasalanan. Yung talagang totoong hustisya para sa mga taong wala naman kasalanan, at hindi rin nagkakaroon ng totoong hustisya para sa mga taong totoong nagkasala. Kaya ang bilin ng ating Panginoong Jesus dito sa verse 24, kaya matutulad kayo sa dayami o tuyong damo na masusunog ng apoy. Matutulad din kayo sa tanim na ang mga ugat ay nabubulok o sa bulaklak na tinangay ng hangin na parang alikabok, dahil itinakwil ninyo ang kautusan ng Panginoong makapangyarihan, ang banal na Diyos ng Israel. So, yun mga kapatid, ang kaparusahan sa mga taong sinuway ang kautusan ng ating Panginoong Jesus. So, ito ang kahihinatnan ng mga taong itinakwil ang ating Panginoong Jesus, hindi sumusunod sa kautusan ng ating Panginoong Jesus, dahil ang ating Panginoong Jesus, di ba, nahahabag nga sa mga taong wala naman kasalanan, di ba? Nakikita kasi ng ating Panginoong Jesus ang mga nangyayari sa buong mundo. Biruin niyo yun, di ba? Sa dami ng mga tao sa buong mundo, alam lahat ng ating Panginoong Jesus. Kitang-kita niya sa pinakamaliit na detalye hanggang sa pinakamalawak na detalye. Alam na ating Panginoong Jesus, kaya wala tayong may tatago. Kahit na ano pang tago natin, lalabas at lalabas talaga ang katotohanan. Amen ba, mga kapatid? So, kaya ang ating Panginoong Jesus ay palagi nagbibilin sa ating lahat na kailangan nating magsisi, sabihin ang lahat ng mga kasalanan natin, simula sa pinakamaliit na kasalanan hanggang sa papalaki ng mga kasalanan, kasi yun ang gusto ng ating Panginoong Jesus. Tanggapin na tayo nagkasala dahil walang hindi nagkasala sa mundong ito. Kaya kung ayaw mong matula dito sa sinasabi ng ating Panginoong Jesus, na sinasabi niya na matutulad kayo sa dayami o tuyong damo na masusunog ng apoy, simulan nyo na, mga kapatid, ang paghingi ng tawad sa ating Panginoong Jesus. And then verse 25, kaya dahil sa matinding galit ng Panginoon sa inyo na kanyang mga mamamayan, parurusahan niya kayo. Mayayanig ang mga bundok at kakalat sa mga lansangan ng inyong mga bangkay na parang mga basura. Pero hindi pa napapawi ang galit ng Panginoon, nakahanda pa rin siyang magparusa sa inyo. So, di ba? Kung kayo ang magbabasa nitong mensahe nito, doon nyo malalaman kung meron bang conviction sa mga puso ninyo, kung kayo ay kinakausap ng ating Panginoong Jesus, at doon nyo rin marereflect kung kayo ba ay totoong may takot sa ating Panginoong Jesus. Di ba? Sabi niya dito, mayayanig ang mga bundok. Di ba nangyayari na nga, mga kapatid, nayayanig talaga ang mga bundok. Di ba? Kapag nagkakaroon ng disasters, di ba ang mga bundok ay nagkakaroon ng landslide at merong mga natatabunan ng mga tao. Di ba nakikita talaga natin na nandyan lang yung mga bangkay nila. Di ba? Na sila ay namatay dahil doon sa pagyanig ng bundok na yun, nagkakaroon ng landslide at bumuho ang bundok. So, di ba tama ang sinabi nating Panginoong Jesus, mayayanig ang mga bundok at ang mga bangkay, di ba, makikita sa lansangan. So, di ba talagang napaka makapangyarihan tong Biblia na ito. Kaya hinihikayat ko kayo, mga kapatid, na hindi lang yung nakikinig kayo sa akin. Mas mabuti kasi na kayo mismo ang magbabasa, kasi maraming mga revelation talaga sa inyo ang ating Panginoong Jesus. So, mga kapatid, mag-jump na tayo. Tayo ay nasa chapter 6 na. Ito ay ang pagkatawag kay Isaiah. Okay, ito kasing book na ito ay tungkol kay Isaiah. Paano ba tinawag si Isaiah ng ating Panginoong Jesus? So, ito ay verse 1. Noong taon na pagkamatay ni Haring Uzziah, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa napakataas na trono, ang mahabang damit niya ay tumakip sa buong templo. 2. May mga makalangit na nilalang.
Sa gawing ulo niya, ang bawat isa sa kanila ay may 6 na pakpak. Ang 2 pakpak ay nakatakip sa kanilang mukha. Ang 2 ay nakatakip sa kanilang paa at ang 2 ay ginagamit nila sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa, "Banal, banal, banal, ang Panginoong makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa buong mundo." So, si Isaiah kasi nagkaroon siya ng vision, nakita niya to, kaya niya sinabi dito na nung pagkamatay ni Haring Uzziah, nakita niya raw ang ating Panginoon nakaupo sa napakataas na trono. So kitang-kita ni Isaiah ang ating Panginoon na nakaupo nga raw sa mataas na trono at nakita niya na merong mga nilalang sa kalangitan at pinapaliwanag niya dito kung ano ang mga itsura ng mga nakita niya. At pakinggan ni Isaiah ang mga sinasabi ng mga taong mga nilalang na nasa kalangitan ng banal-banal ang Panginoong makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa buong mundo. Hallelujah, hallelujah. So, doon nagsimula yung pagtawag ni Isaiah na galing sa ating Panginoong Jesus. Verse 5, sinabi ko, nakakaawa ko, tiyak na mapapahamak ako dahil ako'y may makasalanang labi at naninirahan ako sa piling ng mga taong makasalanan din ang mga labi. At ngayon nakita ko ang hari ng Panginoong makapangyarihan. Hallelujah. Itong passage na ito, nandoon ang pag-amin ni Isaiah. Tapat na umamin siya sa ating Panginoon na siya daw ay merong makasalanang labi. At talagang inamin na Isaiah dahil nga raw sa naninirahan din siya sa bayan na kung saan ay ang mga tao doon ay meron ding mga makasalanang labi. Ang passage na ito, ipinapahiwatig sa atin na wala siyang dalawang isip. Hindi niya tinago na siya ay makasalanan. Yun ang gusto na ating Panginoong Jesus sa ating lahat, na tayo bilang nilikha ng ating Panginoong Jesus, lahat tayo ay nagkasala. Ang gusto nating Panginoong Jesus ay katulad ni Isaiah na kusang nag-amin, kusang loob na sinabi, tayo ganoon din. Aaminin natin sa ating Panginoong Jesus, Panginoon, nandito ako sa iyong harapan. Ako'y nagkasala bilang isang tao na iyong nilikha. Ito ang aking mga kasalanan, Panginoon. So, yun, bagitin mo kung ano yung mga kasalanan mo, kapatid. Isa-isa, simula sa maliit hanggang sa mapalaki, aminin mo lahat ang mga nagawa mong kasalanan sa ating Panginoong Jesus. At ora mismo, kapag sinabi mo yun, na galing sa puso mo, na inamin mo lahat ng kasalanan mo, papatawarin ka ng ating Panginoong Jesus. So, ganoon kabuti ang ating Panginoong Jesus para sa mga taong tapat at inaamin na sila'y nagkasala. Diba katulad ng ginawa dito na Isaiah? So, basahin natin kung ano pa ang sunod na nangyari. Verse 6, pagkatapos lumipad ang isa sa mga makalangit na nilalang papunta sa akin. May dala siyang baga na kinuha niya sa altar. 7, inilapat niya ang baga sa aking bibig at sinabi, hinipo nito ang iyong bibig at wala ka ng kasalanan dahil pinatawad ka na. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoong Jesus. Talagang napakabuti na ating Panginoong Jesus. Katulad ng sinabi ko sa iyo, kapatid, diba? Ora mismo kapag alam na ating Panginoon na tapat ang iyong puso sa paghingi ng tawad, ay papatawarin ka ng ating Panginoong Jesus. Katulad ng nangyari dito kay Isaiah, diba? May bumabang makalangit at may dala itong baga at hinipo ang bibig ni Isaiah. At sinabi nito, hinihipo nito ang bibig mo. Itong bagang ito inilapat sa bibig ni Isaiah. At sinabi kay Isaiah, noong oras mismo na iyon, wala ka ng kasalanan dahil pinatawad ka na. Hallelujah. So, yun ang sasabihin din sa iyo ng ating Panginoong Jesus. Magkaroon ka ng quiet time sa ating Panginoong Jesus. Lumukod ka sa harap ng ating Panginoong Jesus. Kung gusto mong iiyak yan, iiyak mo sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Damhin mo yung presensya ng ating Panginoong Jesus habang ikaw ay humihingi ng tawad. At kapag napatawad ka na ng ating Panginoong Jesus, sikapin mong huwag ka nang bumalik, kapatid. Sikapin mong magbago, hindi man agad-agad na pagbabago, doon yung paunti-unti na sinisikap mo na magbago sa harap ng ating Panginoong Jesus upang maligtas ang kaluluwa mo at mapunta ka sa kalangitan. Amen, kapatid? So, verse 8. Pagkatapos narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo ninyo. Hallelujah. So, ang Panginoon narinig niya na nagsalita na sino nga raw ang susuguin ng ating Panginoong Jesus. So, itong si Isaiah, nandoon yung pusang loob niya. Nandoon yung pagbigay ng sarili ni Isaiah sa ating Panginoong Jesus. Wala siyang dala-dalawang isip. Sinabi niya, narito po ako ang isugo ninyo. So, di ba? Andoon. Hindi na kailangan pang tanungin siya, hindi na kailangan pang sabihin sa kanya ng ating Panginoon na pumunta ka roon, ikaw ang isusugo ko. Subalit, mismo sa bibig na Isaiah nang galing, narito po ako po ang isugo ninyo. Diba? So, pagdating naman sa calling, ang ating Panginoon kasi
Hindi naman talaga namimilit ang ating Panginoong Jesus kapag ka may calling ka, nandoon, kaya may calling ang isang tao kasi chine-check ng ating Panginoon ang puso ng bawat chosen o ng bawat mga taong pinipili niya. Kung meron bang itong surrender heart, nandoon makikita yan at chine-check ang bawat pinipili niya kung kamusta ba ang puso, kung talaga bang totoong tapat sa kanya, na habang wala pa siyang calling, nandoon yung pagtitiwala, mananampalataya, talagang tapat kahit sa mga maliit na bagay. Yun ang tinitingnan ng ating Panginoong Hesus, na sa kabila ng hirap na sitwasyon mo, nandoon ka, nag-worship, nananalangin, nagtitiwala, at nandoon talaga yung faith mo, lumalakad ka ng may pananampalataya. So, ang chine-check na ating Panginoong Hesus, yung puso mo talagang isinorender mo sa Kanya. Kaya, mga kapatid, sabihin ko sa inyo na hindi basta-basta nag-appoint ang ating Panginoong Hesus. Chine-check talaga na ating Panginoong Hesus ang puso ng isang tao. Katulad ng sabi ko, kung meron itong heart surrender, lahat ibinigay sa Kanya. Okay? Amen? Ganoon ang ating Panginoong Hesus. Katulad nga, di ba, ni Isaiah, umamin siya. At nandoon yung, sabi niya, isugo nga daw siya. Isa rin yun sa reason na kung saan ay chine-check ng ating Panginoong Hesus na kung ito ba, kapag tinawag ko ito, ay susunod ba ito sa akin. Yun ang chine-check din ng ating Panginoong Hesus. Kaya nakikita niya kung sino yung mga totoong tapat sa Kanya, sa kabila ng mahirap ang sitwasyon. Meron kasi talaga na gustong-gusto nila na sila ay tawagin o magkaroon ng calling sa ating Panginoong Hesus. Subalit ayaw naman dumaan sa proseso. Yung proseso na yun, yung proseso na kasi na yun, hindi talaga madali, mga kapatid. Nandiyan talaga yung susubukin ang pagtitiwala mo sa ating Panginoong Hesus. Yung pananampalataya mo, kapag alam ng ating Panginoon at ikaw ay nandoon na sa test, na ay, itong anak ko, mapagkakatiwalaan ko ito. Bibigyan ko siya ng assignment. Nandoon yung pagtawag sa iyo ng ating Panginoong Hesus kapag nakita niya kung paano ka lumalakad sa Kanya. Doon nagsisimula yun kapag may calling ang isang tao. Kaya hindi basta-basta may calling ang isang tao kasi may mga pinagdadaanan, mga test.